Kumusta, mga sawi at umaasang puso? Ako si Liala at maligayang pagbabalik sa Soul Tales. Halina't pakinggan natin ang isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakamasakit na paalam ang simula ng pinakamatamis na hello. Sabi nila, may mga sugat na hindi kayang paghilumin ng panahon. Paano kung ang taong lumikha ng pinakamalalim na sugat sa puso mo ay siya ring tanging taong may hawak ng lunas? At paano kung ang lunas na yon ay para sa buhay ng anak ninyo? Kabanata. Ginang Alena Cruz po ba ito? Opo, ako nga po. Nanginginig ang kamay ni Alena habang hawak ang telepono. Nakasandal siya sa magaspang na pader sa labas ng botika. Pinipilit na huwag pansinin ang init ng araw. Tumatawag po ako mula sa accounting department ng St. Luke's Medical Center. Regarding po ito sa nakaschedule na heart surgery ng anak ninyong si Mia. Huminga ng malalim si Alena. Ito na yon. Ano pong sabi ng doktor? Okay na po ba? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Yes, ma'am. We have a schedule for her. But we need to settle the initial deposit first bago maisagawa ang procedure. Magkano po? Tanong niya. At halos hindi niya makilala ang sariling boses. 1.5 million pesos, ma'am. 1,500,000. Parang bombang sumabog ang mga salita sa pandinig ni Alena. Biglang nawalan ng tunog ang paligid. Ang ingay ng mga tricycle, ang tawanan ng mga bata, sa di kalayuan, ang sigaw ng nagtitinda ng isda. Lahat naglaho. Dahan-dahang dumulas ang telepono mula sa kanyang kamay. Bumagsak sa semento nang walang kalatog-latog. 1.5 million. Saan? Saan sa lupa at langit siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang lahat ng naipon niya sa paglalabada. Sa pagtitinda ng kakanin. Sa pagtanggap ng kahit anong trabaho. Lahat iyon ay sapat lang para sa mga gamot ni Mia sa araw-araw. Sapat lang para sa bigas at ulam nilang mag-iina. Napayuko siya. Ang lukot na reseta sa isa niyang kamay ay kinuyom niya ng buong lakas. Naramdaman niya ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Mainit at mapait. Diyos ko, anong gagawin ko? Sa gitna ng nanlalabo niyang paningin, isang pares ng mamahaling sapatos, nakatad ang huminto sa kanyang harapan. Mga sapatos na hindi nababagay sa maalikabok na kalsada ng San Roque. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin. Mula sa sapatos, paakyat sa kulay abong slacks, sa puting-puting polo, hanggang sa isang mukhang pamilyar. Ngunit binago ng panahon. Mas matigas ang mga panga. May mga guhit na sa gilid ng mga mata. Ngunit ang mga matang iyon, kilalang kilala niya ang mga matang iyon. Alena? Ang boses na yon. 15 taon na niyang hindi naririnig. Pero parang kahapon lang, bumulong ang pangalan mula sa kanyang bibig, puno ng hindi makapaniwalang sakit. Marco, anong ginagawa mo dito? Ito ang unang mga salitang lumabas sa bibig niya. Hindi isang tanong, kundi isang akusasyon. Bumalik ako, sabi ni Marco. Ang boses ay tila nag-aalangan. Hinanap kita. Hinanap? Isang mapaklang tao ang kumawala kay Alena. 15 taon, Marco. 15 taon kang nawala, na parang bula, walang paramdam, walang paalam. Tapos ngayon, hahanapin mo ako? Napansin ni Marco ang papel sa kamay ni Alena, ang mga bakas ng luha sa kanyang mukha. May problema ba? Anong nangyari? Lumapit siya, ngunit umatras. Si Alena. Huwag kang lumapit, sabi niya. Ang bawat salita ay may diin. Wala kang pakialam sa amin. Alena, please, let me help. Pagmamakaawa ni Marco. Magkano ba ang kailangan? Iyon na ang huling salitang kailangan niyang marinig. Ang alok ng pera. Ang alok ng tulong mula sa taong sumira sa buhay niya. Para itong gasolinang ibinuhos sa nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang kanyang mukha, pinunasan ang mga luha, gamit ang likod ng kanyang kamay.
Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng kawalan ng pag-asa, ngayon ay nagliliyab sa galit at nasaktang karangalan. "Umalis ka!" sigaw niya. At napalingon ang ilang dumaraan. "Hindi namin kailangan ng pera mo." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tinalikuran niya si Marco, ang lalaking minahal niya, at ang lalaking dumurog sa puso niya. Nagsimula siyang maglakad palayo. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay palayo sa multo ng kahapon na bigla na lang nagkatawang tao sa kanyang harapan. Ang sigaw na "umalis ka" ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ni Alena habang naglalakad siya pauwi. Bawat hakbang ay tila may bigat na 1 tonelada. Ang kanyang mga paa ay kabisado ang daan, ngunit ang kanyang isip ay ligaw. Naghalo-halo ang pait ng kahapon at ang takot para sa kinabukasan. Pagdating sa harap ng kanilang maliit na bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, huminga siya ng malalim. Pinunasan niya ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi at pilit na ngumiti. Sa loob ng bahay na ito, siya ang kanilang lakas. Bawal siyang maging mahina. "Nay, andyan na po kayo." Salubong sa kanya ni Angel, ang kanyang 5 taong gulang na bunso. Sabay yakap sa kanyang mga binti. "Opo, anak." Hinaplos niya ang buhok nito. "Nasaan ang mga kapatid mo?" "Si Kuya Leo po, gumagawa ng assignment. Si Ate Mia po, nagpapahinga." Sagot nito. Pumasok si Alena at nadatnan si Leo, ang kanyang panganay, na seryosong nakatutok sa libro sa kanilang maliit na lamesa. Sa isang papag sa gilid, nakahiga si Mia. Maputla, ngunit ngumiti nang makita siya. Ang ngiting iyon ang nagbibigay kahulugan sa lahat ng kanyang paghihirap. "Kumusta ang pakiramdam mo, anak?" tanong niya habang hinahaplos ang noo ni Mia. "Okay lang po. Nay, medyo pagod lang po." Mahinang sagot nito. Pinilit ni Alena na panatilihing normal ang lahat. Naghanda siya ng merienda, tinulungan si Leo sa kanyang takdang aralin, at kinwentuhan si Angel. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at bawat salita ay ang bigat ng 1 milyong pisong problema at ang anino ng isang lalaking nagbalik mula sa nakaraan. Nang makatulog na ang mga bata para sa kanilang siesta, dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Hindi na niya kaya. Kailangan niya ng 1 taong makakausap. Naglakad siya patungo sa kanto, sa maliit na karinderya ni Nanay Flor. Ang amoy ng nilulutong adobo at sinangag ay sumalubong sa kanya, ngunit hindi nito maibsan ang bigat sa kanyang dibdib. Si Nanay Flor, isang babaeng may malaking puso at kulubot na mga ngiti, ang tumayong pangalawang ina sa kanya mula nang mapadpad siya sa San Roque. Pagkakita sa kanya, agad na napansin ni Nanay Flor ang lungkot sa kanyang mga mata. "Alena, anak, halika, umupo ka," sabi nito. Pinunasan ng isang upuang kahoy. Nang makaupo si Alena, hindi na niya napigilan. Bumuhos ang lahat ng kanyang luha, ang lahat ng takot at sama ng loob na kinimkim niya buong araw. "Nanay Flor, kailangan ni Mia ng operasyon. Ang kailangan po, 1.5 million, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. At nagbalik na po siya, nanay, si Marco." Hindi nagulat si Nanay Flor. Tinitigan lang siya nito ng may pag-aalala at pag-unawa. Walang tanong, walang husga. Kumuha lang ito ng isang mangkok, nagsandok ng mainit na pansit at inilapag sa harap ni Alena. "Kumain ka muna," mahinahon nitong sabi. Mas malinaw mag-isip ang busog na tiyan. Habang kumakain si Alena, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang pakiramdam. "Utang ko po sa inyo ang buhay ko, nanay. Kayo ang sumalo sa akin noong wala akong matakbuhan. Nakakahiya po, pero hindi ko na po talaga alam ang gagawin." "Huwag mong isipin ang hiya," sagot ni Nanay Flor. "Ang mahalaga ay si Mia at tungkol kay Marco. Anong sabi niya?" "Gusto niyang tumulong. Gusto niyang magbayad." Mapait na sagot ni Alena. "Pero paano, nanay? Paano ko tatanggapin ang tulong mula sa taong nag-iwan sa amin sa ere?" Bago pa man makasagot si Nanay Flor,
Isang anino ang tumabon sa kanilang lamesa. Pareho silang napatingala. Nakatayo doon si Marco. May bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Nahanap niya siya. Alena, sabi niya, ang boses ay mababa. Kailangan nating mag-usap. Mabilis na tumayo si Alena. Wala tayong dapat pag-usapan. Hindi pinansin ni Marco ang kanyang sinabi. May inilabas itong isang makapal na puting sobre mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag sa lamesa. Para kay Mia, pakiusap, tanggapin mo na to. Tinitigan ni Alena ang sobre para itong isang ahas na handang tumuklaw sa kanya. Ang lahat ng sakit, galit at paghihirap sa loob ng 15 taon ay biglang bumalik. Ganyan ba kadali para sa'yo? Tanong niya. Nanginginig ang boses sa galito. Pagkatapos ng lahat, isang sobre lang ng pera ang katapat. Hindi nabibili ang dignidad namin, Marco. Kinuha niya ang sobre at ibinalibag sa dibdib nito. Umalis ka na at huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa amin. Tinalikuran niya ito at mabilis na naglakad pa uwi. Iniwan si Nanay Flor na napabuntong hininga at si Marco na nanatiling nakatayo. Hawak sa kamay ang sobrang simbolo ng kanyang pagkukulang. Pagdating sa bahay, isinara niya ang pinto at napasandal dito. Habol ang hininga. Maya-maya pa, may kumatok. Nag-aalangan siyang buksan ito sa pag-aakalang si Marco na naman. Ngunit si Mang Lando pala ang naniningil ng upa para sa kanilang bahay. Nako Alena, pasensya na sa abala. Daan lang sana ako para sabihin. Nagkamot ng ulo si Mang Lando. Salamat pala sa bayad ha. Kumpleto na para sa buwan na to. Natigilan si Alena. Po? Pero hindi pa po ako nakakapagbayad. Ha? May isang lalaking nag-abot sa akin kanina. Sabi niya, kamag-anak mo raw. Bayad na raw para sa upa mo. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Alena. Alam na alam niya kung sino ang lalaking iyon. Nag-check-in si Marco sa nag-iisang disenteng hotel sa bayan. Ilang kilometro ang layo mula sa San Roque. Kailangan niya ng lugar para makapag-isip. Isang lugar na malayo sa mapanghusgang mga mata ng nakaraan at sa bigat ng kasalukuyan. Pabalik-balik siya sa loob ng silid. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila hindi sapat para palamigin ang kanyang ulo. Ang pagtanggi ni Alena, ang galit. Sa mga mata nito, naiintindihan niya. Pero ang sakit ay nandoon pa rin, sariwa at tumutusok. Paano niya maipapaliwanag ang 15 taon ng katahimikan? Paano niya sasabihin na sa bawat araw na lumipas, hindi siya tumigil sa pag-iisip dito? Tumigil siya sa harap ng bintana, natanaw ang abalang kalsada sa ibaba. Ang isip niya ay lumipad pabalik sa sobrang ibinalibag sa kanya. Ang perang iyon, para sana kay Mia. Kung ayaw ni Alena na tanggapin iyon mula sa kanya, kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Ang pagbabayad sa upa ay simula pa lang. Isang maliit na hakbang. Biglang nagring ang kanyang telepono. Kinuha niya ito mula sa ibabaw ng kama. Sa screen, isang pangalan ang lumitaw. Mother. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello, Ma? Marco? Nasaan ka? Ang boses sa kabilang linya ay malamig, formal, at walang bahid ng anumang init. Ito ang boses ng CEO ng Sandoval Corp, hindi ng isang ina. May inaasikaso lang po ako sa labas ng syudad. Sagot niya, umiiwas. Huwag mo akong lokohin, matalas na sabi ni Gloria Sandoval. My sources told me you're somewhere in Batangas. Anong ginagawa mo sa isang probinsyang walang halaga? Don't tell me you're on a sentimental trip. Napapikit si Marco. Ang kanyang ina, laging may mga mata at tainga sa lahat ng dako. I'm handling something personal. Personal? May halong pang-aalipusta sa tawa ni Gloria. Marco, iho, ang personal para sa atin ay ang negosyo. Ang pangalan ng pamilya, hindi ang pagbabalik sa isang nakaraang matagal mo nang dapat kinalimutan. Bumalik ka na dito.
We have a board meeting tomorrow. Hindi ako makakarating. Maring sabi ni Marco. May mas importante akong kailangang gawin. At ano ang mas importante kaysa sa kumpanyang ipapamana ko sa'yo? Tanong ni Gloria. Tumataas na ang boses. Huwag mong sabihing, hinanap mo ang babaeng yon. Hindi sumagot si Marco. Ang kanyang katahimikan ay sapat ng kumpirmasyon. Sa bintana, natanaw niya ang isang grupo ng mga bata na nagtatakbuhan at nagtatawanan sa isang maliit na parke sa tapat. Simple, masaya, malayang-malaya. Mariin niyang hinawakan ng telepono, ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumitaw. Ginawa ko ang lahat para ilayo ka sa kahihiyang idudulot niya sa pamilya natin. Patuloy ni Gloria, ang bawat salita ay parang yelo. She is beneath you, Marco. A distraction. Isang pagkakamali na tinulungan na kitang itama noon. Hindi siya pagkakamali. Mahinang sagot ni Marco, halos pabulong. Anong sinabi mo? Sabi ko, hindi siya pagkakamali. Tuy malakas na sabi ni Marco. Hindi na napigilan ang sarili. May sakit ang anak niya, ma. Kailangan niya ng tulong. Isang sandaling katahimikan. Nang muling magsalita si Gloria, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging kalmado, ngunit mas nakakakilabot. That is not your concern. Ang concern mo ay ang umuwi dito at harapin ang iyong mga responsibilidad. Paano kung sabihin kong ayoko? Hamon ni Marco. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas matagal ngayon. Tila tinitimbang ni Gloria ang bawat salitang kanyang bibitawan. Huwag mo akong subukan, Marco. Sabi niya sa wakas. Ang boses ay sobrang lamig at puno ng pagbabanta. Alam mo ang kaya kong gawin. Pagkatapos noon, ibinaba na niya ang telepono. Naiwan si Marco na nakatitig sa kawalan. Ang tunog ng dial tone ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang tainga. Ang banta ng kanyang ina ay nakabitin sa hangin. Isang madilim na ulap na nagbabadyang bumuhos anumang oras. Kinabukasan, alam ni Marco na hindi niya maaaring pilitin si Alena. Ang direktang pag-atake ay hindi gagana, kaya't sinubukan niya ang ibang paraan. Hindi siya nagpunta sa bahay ni Alena. Sa halip, naglakad-lakad siya sa barangay. Tumulong siya kay Mang Carding na itulak ang kariton nitong puno ng niyog. Nakipagkwentuhan siya sa mga mangingisda sa dalampasigan. Unti-unti, ipinakita niya ang isang mukhang hindi pa nakikita ng mga taga San Roque. Isang Marco na hindi mayaman, hindi nagmamataas, kundi isang ordinaryong taong handang tumulong. Mula sa bintana ng kanilang bahay, palihim siyang tinitingnan ni Alena. Hindi niya maintindihan ano ang laro nito. Samantala, ang mga bata na hindi pa naiintindihan ang bigat ng nakaraan ay naglalaro sa labas. Si Leo at Angel, kasama ang ibang mga bata sa kapitbahay, ay sinusubukang magpalipad ng isang gulanit na saranggola. Nakita ito ni Marco. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi sa mga bata, kundi sa isang bangkong kahoy sa di kalayuan at umupo. Inilabas niya ang isang maliit na pocket knife at nagsimulang magkorte ng isang piraso ng kawayan. Nang mapansin ng mga bata, lumapit si Leo ng may pag-aalinlangan. Ano po yan, kuya? Ngumiti si Marco, isang nangiting hindi pilit. Gagawa tayo ng bagong saranggola. Mas matibay. Iyon lang ang kailangan. Sa loob ng sumunod na oras, napalibutan na si Marco ng mga bata. Lahat ay sabik na nanonood at tumutulong. Kinuha niya ang papel de hapon at pandikit na binili niya kanina. Tinuruan niya si Leo kung paano itali ang mga tali, kung paano dapat balanse ang bigat. Sa isang sandaling iyon, nawala ang lahat. Nawala si Gloria Sandoval, nawala ang 15 taon ng pagkukulang, nawala ang 1.5 million pesos. Mayroon lang isang lalaki at isang batang lalaki na masayang gumagawa ng saranggola sa ilalim ng araw. Ayan, malapit nang matapos,
sabi ni Marco. Habang inaayos niya ang tali, malapit sa mukha ni Leo, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na nunal. Sa likod mismo ng kanang tainga ng bata. Natigilan si Marco. Automatiko niyang kinapa ang likod ng sarili niyang kanang tainga. Nandoon, sa eksaktong parehong lugar, ang maliit na nunal na minana pa niya sa kanyang lolo. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi maaari. Nagkataon lang. Kuya, ayos lang po kayo? Tanong ni Leo, napansin ang kanyang pagkatulala. Oo. Mabilis na sagot ni Marco. Pilit na iwinawaksi ang isipin. Okay na to. Pwede na nating paliparin. Sakto namang lumabas si Alena mula sa bahay, kasama si Mia na tila matamlay. Leo, Angel, pumasok na kayo, tanghali na. Nang makita ni Mia ang makulay na saranggola, bahagyang nagliwanag ang kanyang mukha. Wow, ang ganda. Ngumiti si Marco kay Mia, at sa sandaling iyon, ang mundo ay biglang bumagal at huminto. Si Mia, na kanina'y nakatayo, ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at hirap. Ang kulay sa kanyang mga labi ay unti-unting nawala, napalitan ng kulay abo. Nay, bulong niya bago nang hina ang kanyang mga tuhod. Mia, sigaw ni Alena, puno ng takot. Nasalo niya ang anak bago ito bumagsak sa lupa. Anak, anong nangyayari? Huminga ka, anak. Pakiusap. Ang lahat ay nangyari ng sobrang bilis. Ang tawa ng mga bata ay napalitan ng takot. Ang dating payapang hapon ay naging isang bangungot. Hindi na nag-isip si Marco. Ang lahat ng plano, ang lahat ng pag-iingat ay naglaho. Tumakbo siya palapit sa mag-ina. Nakita niya ang purong sindak sa mga mata ni Alena habang yakap-yakap ang walang malay na anak. Wala nang panahon para magpaalam. Wala nang panahon para sa galit o pride. Binuhat ni Marco ang mag-inang Alena at Mia. Si Alena, na sobrang gaan dahil sa kapabayaan sa sarili. At si Mia, na mas magaan pa, tila isang babasaging manyika. Habang tumatakbo siya patungo sa kanyang sasakyan, kasunod ang naguguluhang si Leo at umiiyak na si Angel. Isinigaw niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Dadalin natin siya sa ospital, ngayon na. Ang ugong ng makina ng mamahaling sasakyan ni Marco, ang tanging tunog na pumuno sa kanilang munting mundo. Sa likurang upuan, yakap-yakap ni Alena si Mia na walang malay, paulit-ulit na ibinubulong ang pangalan nito na parang isang panalangin. Mia, anak, gumising ka. Na ito. Sa manibela, ang mga kamay ni Marco ay mahigpit na nakakapit. Bawat kurbada, bawat pag-overtake ay kalkulado. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong konsentrasyon, ngunit sa kanyang mga mata ay mababakas ang isang takot na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang iwanan niya kanina si Leo at Angel sa harap ng bahay, may sinabi siya, "Ikandado niyo ang pinto. Huwag kayong lalabas. Tatawag ako." Ang mga salitang yun ay tila nanggaling sa ibang tao. Isang taong responsable, isang ama. Para kay Alena, ang lahat ay malabo. Ang galit niya kay Marco, ang pride, ang sakit ng nakaraan. Lahat ng iyon ay pansamantalang natunaw at nawala. Ang tanging nag-iisang bagay na mahalaga sa buong sansinukob ay ang maramdaman niyang muli ang paghinga ng kanyang anak. Ang lalaking nagmamaneho sa harap niya ay hindi na si Marco, ang multo ng kahapon. Siya na lang ang tanging pag-asa niya ngayon. Pagdating sa St. Luke's Medical Center, hindi pa man tuluyang humihinto ang sasakyan ay bumukas na ang pinto sa panig ni Marco. "Tulong! Kailangan namin ng stretcher." Sigaw niya sa mga gwardiya at ang pangalang Sandoval na binanggit niya sa intercom ng emergency entrance ay tila isang magic word na nagpakilos sa lahat. Agad na may mga nurse at doktor na sumalubong. Maingat na inilipat si Mia sa stretcher
at mabilis na isinugod sa loob. Si Alena ay napasunod na lang, tulala at nanginginig. Isang anino sa gitna ng kaguluhan. Naiwan silang dalawa ni Marco sa pasilyo ng emergency room, sa ilalim ng matinding liwanag ng mga fluorescent na ilaw. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanilang mga dibdib. Walang nagsasalita. Anong sasabihin nila? Ang lahat ng salita ay tila walang saysay. Lumipas ang isang oras na parang isang taon. Nakaupo si Alena sa isang malamig na upuang metal. Nakayuko, ang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang kandungan. Si Marco naman ay nakatayo sa di kalayuan, nakasandal sa pader. Ang tingin ay nasa sahig. Maya-maya, umalis si Marco at bumalik na may dalang 2 bote ng tubig. Inabuot niya ang isa kay Alena. "Uminom ka muna," mahina niyang sabi. Nang tanggapin ni Alena ang bote, ang kanilang mga daliri ay aksidenteng nagdikit. Isang kuryente, isang bahagyang kislap na nagpagunita sa kanila ng isang panahong matagal nang nakalibing. Isang panahon ng mga simpleng hawak kamay sa ilalim ng puno ng mangga. Isang panahon bago ang lahat ng sakit. Sabay silang napabawi ng kamay na para bang napaso. "Salamat," bulong ni Alena, hindi tumitingin. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 15 taon na nagpasalamat siya dito. Bago pa man makasagot si Marco, bumukas ang pinto ng emergency room. Isang doktor na may pagod na mga mata ang lumabas, hawak ang isang clipboard. Sabay silang napatayo. "Kayo po ang pamilya ni Mia Cruz?" tanong ng doktor. "Ako po ang nanay," mabilis na sagot ni Alena. "Kamusta po siya, Dok? Ligtas po ba siya?" Tumingin ang doktor sa kanila. "We stabilized her, but her condition is complex." Huminga ito ng malalim. "Her heart is weaker than we thought." Ang operasyon ay hindi na pwedeng ipagpaliban pa. But to ensure the highest chance of success, we need to run more tests. Tumingin ang doktor sa kanyang mga tala, pagkatapos ay kay Alena at kay Marco. "Including genetic compatibility." Ang mga salitang genetic compatibility ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng mga tanong na walang sino man sa kanila ang handang sagutin. Pinayagan silang manatili sa isang maliit na family waiting room habang isinasagawa ang mga paunang pagsusuri kay Mia. Ang silid ay tahimik, maliban sa mahinang ugong ng bentilador. Si Alena ay nakaupo sa isang dulo ng sofa, nakatitig sa kawalan. Si Marco naman ay nasa kabilang dulo, tila isang estranghero. "Hindi ko alam na," basag ni Marco sa katahimikan, "na may sakit siya." "Marami kang hindi alam." Walang emosyong sagot ni Alena, hindi pa rin tumitingin. "Dahil wala ka dito." Ang bawat salita ay isang sampal. Naramdaman ni Marco ang kirot. Humakbang siya palapit. Ang distansya sa pagitan nila ay parang isang malalim na bangin. "Sinubukan ko, Alena," sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. "Sinubukan kong bumalik. Sinulatan kita. Nagpadala ako ng pera. Linggo-linggo. Sa loob ng unang taon." Sa wakas, lumingon si Ala. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkutya. "Sinungaling," mariin niyang sabi. "Wag na wag mong sasabihin sa akin yan. Isang beses, Marco, kahit isang sulat o isang tawag, wala. Walang dumating. Alam mo ba kung anong pinagdaanan namin? Alam mo ba kung paano ko itinaguyod ang mga anak ko mag-isa habang ikaw nagpapasarap sa Maynila?" "Hindi totoo yan," giit ni Marco. Ang boses ay tumataas na rin. "Hindi ko alam kung anong nangyari sa mga sulat, pero ipinadala ko yon. Hindi kita iniwan." "Pero iniwan mo ako," sigaw ni Alena, at napatayo siya. "Umalis ka. Iyon ang totoo. Iyon ang naramdaman ko. At iyon ang hinding-hindi ko makakalimutan." Nagkatitigan sila
Ang hangin sa pagitan nila ay makapal sa bigat ng 15 taon ng hinanakit. Biglang nagring ang telepono ni Alena. Muntik na niya itong hindi pansinin. Ngunit nang makita ang pangalan ni Nanay Flor sa screen, sinagot niya ito. "Hello, Nay?" Pilit niyang pinakalma ang boses. "Alena, anak, kamusta na si Mia?" Tanong ng nag-aalalang boses sa kabilang linya. "Okay na po siya. Nagpapahinga. Stable na raw po." "Salamat sa Diyos," sabi ni Nanay Flor. "Anak, pasensya na sa abala. May naalala lang kasi ako bigla. Baka wala lang to pero..." "Ano po yon, Nay? Nung mga panahong kagagaling mo lang dito, yung buntis ka pa lang kay Mia, may isang babae, sosyal, nakakotseng magara." Kwento ni Nanay Flor. "Nagtatanong dito sa barangay. Hinahanap ka raw. Sabi niya, kamag-anak daw siya ni Marco." Natigilan si Alena. "Babae po? Sino raw po?" "Hindi nagpakilala. Pero mataray. Mukhang mayaman. Nang sinabi kong wala ka dito, umalis na lang bigla. Naalala ko lang. Kasi pagkatapos noon, wala na kaming narinig na kahit ano mula kay Marco." Pagkatapos ng tawag, nanatiling hawak ni Alena ang telepono. Isang piraso ng palaisipan na hindi niya alam kung saan ilulugar. Napansin ni Marco ang pagbabago sa kanyang mukha. "Anong problema?" Hindi sumagot si Alena. Ang isip niya ay naglalakbay. "Alena, maniwala ka sa akin," muling sabi ni Marco. Mas mahinahon na ngayon. "Ang bawat sulat, nilalagay ko sa isang light blue na sobre. May selyo pa ng kumpanya ng pamilya namin. Isang detalye, isang maliit, konkretong detalye. At bago pa niya mapigilan ang sarili, isang tanong ang lumabas mula sa bibig ni Alena, halos pabulong. "Anong kulay ng sobre?" Napatingin si Marco. Narinig niya, at sa tanong na yon, nakakita siya ng isang napakaliit na siwang ng pag-aalinlangan. Isang senyales na sa ilalim ng lahat ng galit, may isang parte pa rin kay Alena na gustong maniwala. Lumapit siya, hindi na natatakot sa galit nito. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang sariling mga mata ay puno ng isang desperadong katapatan. "Hindi ako nagsinungaling, Alena, at patutunayan ko sa'yo." Ang pangako ni Marco ay nanatiling nakabitin sa hangin nang bumukas ang pinto ng waiting room. Ngunit hindi doktor o nurse ang pumasok. Isang babae. Matangkad, eleganteng-elegante, sa kanyang mamahaling bestida, at bawat hibla ng buhok ay nasa tamang lugar. Ang kanyang mukha ay pamilyar mula sa mga pahina ng society magazines. Ngunit sa personal, mayroon itong aura ng kapangyarihan na tila kayang magpayelo sa buong silid. Si Gloria Sandoval. Natigilan si Marco. "Ma, anong ginagawa niyo dito?" Hindi siya pinansin ni Gloria. Ang kanyang mga mata, malamig at mapanuri, ay direktang nakatuon kay Alena. Tiningnan niya si Alena mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang maruming bagay na naligaw sa kanyang malinis na pamamay. "So it's you," sabi ni Gloria. Ang boses ay kasing lamig ng kanyang tingin. "Ikaw pala ang dahilan kung bakit nag-aaksaya ng panahon ng anak ko." Napaatras si Alena, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglaang pagkaunawa. Ang babaeng ito, ang mukhang ito ang babaeng nasa isip niya mula pa sa kwento ni Nanay Flor. "Marco, umuwi na tayo." Utos ni Gloria, hindi inaalis ang tingin kay Alena. "Hayaan mo na ang mga taong hindi natin kalibel na lutasin ang sarili nilang problema." "Hindi ako aalis," mariing sagot ni Marco. Tumatayo sa pagitan ng dalawang babae. "Kailangan ako ni Alena. Kailangan ako ng anak niya." Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ni Gloria. Sa wakas, hinarap niya ang anak. "Talaga? Kailangan ka niya? O kailangan niya ang pera mo?"
Bumaling siyang muli kay Alena. Dahan-dahan siyang naglakad palapit, kinuha ang kanyang Hermes handbag at naglabas ng isang checkbook at pluma. Magkano? Tanong niya. Ang bawat salita ay isang insulto. Sabihin mo ang presyo mo para layuan mo na ng tuluyan ang anak ko. 1 million? 2. 5. Pangalanan mo lang. I will write you a check right now at maglaho ka na sa buhay namin for good. Nakatitig lang si Alena sa checkbook. Nakita na niya ang ganitong eksena sa mga pelikula, ngunit hindi niya akalain na mangyayari ito sa totoong buhay. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw. Ang hirap, ang pagod, ang mga gabing walang tulog, ang walang katapusang pag-aalala para kay Mia. Lahat ng iyon ay tila binastos at tinapakan ng babaeng ito. Dahan-dahan, itinaas ni Alena ang kanyang tingin mula sa tseke patungo sa mga mata ni Gloria. Walang luha, walang takot. Tanging isang tahimik at nag-aapoy na dignidad. Hindi po nabibili ang pagiging ina, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Kinuha ni Gloria ang tseke na pinirmahan na niya. Iniwang blangko ang halaga at itinulak sa kamay ni Alena. Isipin mong mabuti, ito na ang pinakamadaling paraan para sa inyong lahat. Tiningnan ni Alena ang papel sa kanyang kamay. Ang papel na maaaring magligtas sa buhay ng kanyang anak. Ang papel na katumbas ng kanyang kaluluwa. At pagkatapos, sa harap ni Gloria at ng naguguluhang si Marco, dahan-dahan niyang pinunit ang tseke sa gitna. At muli, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ibinagsak niya ang mga piraso ng papel sa sahig na parang konfeti. Hindi, namimin, kailangan ang pera ninyo. Isang sandaling natigilan si Gloria, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanuyang tawa. You have spirit, sabi niya, habang inaayos ang kanyang damit. But spirit doesn't pay for surgeries. Tandaan mo yan. Tinalikuran na niya sila at naglakad palabas ng silid na may taas noo, na para bang siya pa rin ang nanalo sa laban. Naiwan si Alena na nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa tindi ng galit na kanyang pinigilan. Pagkaalis ni Gloria, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga piraso ng punit-punit na tseke sa sahig ay parang mga abo ng isang digmaang katatapos lang. Alena, babalikan ko muna ang mga bata sa San Roque. Basag ni Marcos sa katahimikan. Kailangan nilang malaman na okay lang si Mia at kailangan nila ng kasama. Tumangulang si Alena. Walang lakas na magsalita. Sa isang iglap, nagkaroon sila ng isang kasunduang hindi sinasabi. Siya ang magbabantay kay Mia at si Marco ang bahala sa dalawa pa. Isang kakatwang setup para sa dalawang taong halos hindi magkausap. Ang pagbabalik sa maliit na bahay ni Alena ay kakaiba. Kung kanina ay isa siyang estranghero, ngayon ay pumapasok siya na may isang uri ng pahintulot. Naabutan niyang magkayakap sina Leo at Angel sa isang sulok, halatang nag-aalala. Kuya Marco, sabi ni Angel. Tumatakbo palapit. Kamusta po si Ate Mia? Umupo si Marco para maging kapantay nila. Okay na siya. Nagpapahinga lang. Sabi ng nanay niyo, ako muna ang bahala sa inyo. Nakita niya ang relief sa mga mukha ng mga bata. Nagluto siya ng hapunan, pritong itlog at hotdog, ang pinakamadaling alam niya. Habang kumakain sila sa maliit na lamesa, pinanood niya sila. Si Leo ay tahimik, matalino, at mapagmasid tulad ni Alena. Ngunit si Angel ay iba. Bibong-bibo, palatawa, at walang tigil sa pagkukwento tungkol sa kanyang mga manika. Tapos po, sabi ni Barbie, punta tayo sa palasyo. Kwento ni Angel, at humalakak ito ng malakas. At sa tawang iyon, muling natigilan si Marco. Hindi lang ang mga mata, ang buong paraan ng pagtawa nito
Ang pagtaas ng sulok ng kanyang bibig, ang dalawang maliliit na biloy na lumalabas sa kanyang mga pisngi. Bigla niyang naalala ang isang lumang litrato sa wallet ng kanyang ama noon. Isang litrato ng kanyang ina noong dalaga pa ito, nakangiti, habang nakasakay sa isang kabayo sa kanilang hasyenda. Ang parehong nangiti, ang parehong mga biloy. Imposible. Isang ilusyon lang na bunga ng kanyang pagod at stress. Nang matapos silang kumain, si Angel, sa sobrang pagod sa mga emosyon ng araw na yon, ay nakatulog sa sofa habang yakap-yakap ang kanyang manika. Si Leo naman ay tahimik na nagbasa ng libro sa isang tabi. Dahan-dahang lumapit si Marco. Kinuha niya ang isang manipis na kumot at maingat na ikinumot sa natutulog na si Angel. Napagmasdan niya ang payapang mukha nito, ang mahahabang pilikmata, ang maliit na ilong. Muli niyang nakita ang imahe ng kanyang ina. Isang nakakabaliw na tanong ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang tanong na napaka-imposible, napakabaliw, na halos gusto niyang matawa sa sarili. Paano kung hindi, nagkataon lang? Ngunit ang tanong ay ayaw umalis. Nag-ugat ito sa kanyang isipan, isang maliit na tinik ng isang di ka panipaniwalang posibilidad. Posible ba? Hindi siya mapakali. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Tumayo siya at nagpa siyang maglinis ng kaunti para ilihis ang kanyang isip. Inayos niya ang mga libro, pinulot ang mga laruan para maging kapaki-pakinabang. Sa ibabaw ng isang maliit na aparador, may isang lumang lata ng biskwit na halatang pinaglalagyan ng mga kung ano-anong bagay. Sa pag-abot niya dito, para sana ilipat, nadulas ito sa kanyang kamay. Bumagsak ang lata sa sahig. Kumalat ang laman nito. Mga lumang resibo, mga butones, ilang piraso ng papel, at mga litrato. Isa-isa niyang pinulot ang mga nakakalat na larawan. Isang litrato ni Alena na mas bata pa, nakangiti. Isang litrato ni Leo noong sanggol pa. At pagkatapos, isang litrato na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang wedding picture. Si Alena, nakasuot ng simpleng puting bestida, nakangiti ng pilit. At sa tabi niya, isang lalaki. Ang kanyang asawa. Ang ama ng kanyang mga anak. Pinulot ni Marco ang litrato. Tinitigan niya ang mukha ng lalaki at ang buong mundo niya ay gumuho. Nanigas si Marco sa kinatatayuan. Ang hawak na litrato ng kasal ay tila dinikit sa kanyang kamay. Ang mukha ng lalaking yon. Tinitigan niya ng matagal. Walang anumang pagkakahawig sa kanya. Walang nunal sa likod ng tainga. Walang biloy sa pisngi. Ni hindi nito kamukha si Leo o si Angel. Hindi nito kamukha ang ina niya. Bakit? Paano? Ang kanyang isip ay parang gulong na mabilis na umiikot. Sinusubukang pagdugtong-dugtungin ang mga piraso ng imposibleng palaisipan. Ang naramdaman niyang koneksyon kay Leo. Ang pagkakahawig ni Angel sa kanyang ina. Ang mga sulat na hindi kailanman nakarating. Ang biglaang paglitaw ni Gloria sa San Roque matapos siyang umalis. Lahat ay tila may kahulugan. Lahat ay tila nagtuturo sa isang mas malaking, mas madilim na katotohanan. Ibinulsa niya ang litrato. Hindi na siya makapaghihintay. Kailangan niya ng sagot. Mabilis siyang nagpaalam kay Leo. Sinabing kailangan niyang bumalik sa ospital. Pagdating sa St. Luke's, nagmamadali siyang hinanap si Alena. Naabutan niya ito sa labas ng ICU ni Mia, nakaupo at tulala. Alena, tawag niya. At nagulat ito. Marco, may nangyari ba? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Wala. Okay lang sila Leo at Angel, sabi niya, at umupo sa tabi nito. May kailangan lang akong itanong sa'yo. Hindi na niya ikinagulat na wala si Alena sa mood para magkwento. Ngunit bago pa man niya masimulan, bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang doktor na may dalang mga folder at ang kanyang mukha ay may kakaibang ekspresyon. Pagod, pero may halong pagkamangha. Mr. Sandoval, Miss Cruz, sabi ng doktor.
Pumasok po kayo. May kailangan akong sabihin sa inyo. Nagtitinginan sina Alena at Marco. May kakaibang bigat sa hangin. Pumasok sila sa loob ng opisina ng doktor. Mia is stable. Simula ng doktor. But her congenital heart condition is rare. We need a very specific treatment protocol. Huminga ito ng malalim. We ran the genetic test, as suggested, kay Mia, sa inyo, Miss Cruz, at pati na rin sa dalawa pa ninyong anak, for a more comprehensive genetic profile and possible donor compatibility. Salamat po, Doc. Mahinang sabi ni Alena. So ano po ang resulta? May compatible po ba? Kinuha ng doktor ang isang folder at inilapag sa lamesa. Binuksan niya ito at tiningnan ang mga papeles ng matagal na para bang sinusubukang intindihin ang nakasulat. This is unexpected, sabi ng doktor, dahan-dahan. When we ran the complete genetic profile of all 3 children and compared it to both of your DNA, well, nagsimulang kumabog ng mabilis ang puso ni Alena. Ang kanyang mga kamay ay pawis na pawis, parang may pumipiga sa kanyang dibdib. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang magkasalikop ang mga kamay ni Marco, tila hinihintay rin ang anumang sasabihin ng doktor. Ang hangin sa silid ay tila nagpapakapal. Tumingin ang doktor kay Alena. Mrs. Cruz, you are, of course, the biological mother of all 3 children. Lumingon ang doktor kay Marco. May kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Isang tingin na tila humihingi ng paumanhin, ngunit hindi maintindihan. Mr. Sandoval, sabi ng doktor, at ibinaba niya ang mga papeles sa lamesa. Ang tunog ng pagbagsak ay tila isang malakas na busina sa tahimik na silid. According to these results, you are the biological father, not just to Mia, but to all 3 of them. Naiwan silang dalawa, nakatitig sa doktor, na tila galing ito sa ibang planeta. Ang boses ni Alena ay nawala. Ang mundo ni Marco ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa opisina ng doktor. Ang bawat salita ay tila nagpapatuloy na umalingaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Marco, ama ng kanilang 3 anak, hindi lang ni Mia, kundi pati ni Leo at Angel. Imposible po yan, ibulalas ni Alena at napasigaw siya. May asawa po ako, kinakasal ako. Hindi po yan totoo. Miss Cruz, I understand this is shocking. Kalmado at buong pag-unawang sabi ng doktor. But science doesn't lie. The DNA reports are conclusive. Tiningnan ni Alena si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito, sakit at isang uri ng takot. Ang lalaking akala niya'y nag-iwan sa kanya. Ang lalaking kinasusuklaman niya ay ang tunay na ama ng kanyang mga anak. Ang lalaking pinakasalan niya, sino siya? Patawad, bulong ni Marco. Hindi siya makatingin kay Alena. Ang isip niya ay lumilipad sa kabilang direksyon. Isang pangalan ang paulit-ulit na sumisigaw sa kanyang isipan, Gloria. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Tumakbo siya palabas ng ospital, kinuha ang kanyang sasakyan, at nagmaneho ng ubod ng bilis patungong Maynila. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi dahil sa galit, kundi sa isang matinding pagtataksil na hindi niya naisip na kayang gawin ng kanyang sariling ina. Sa loob ng mansyon ng mga Sandoval, nadatnan niya si Gloria na nagbabasa sa sala, kalmado at elegante tulad ng dati. Marco, anong ginagawa mo dito? Tanong nito. Walang anumang bakas ng pagkabigla. Hindi ba't sinabi kong may board meeting tayo bukas? Ikaw, ma, mahinang sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ikaw ang gumawa nito. Tumaas ang isang kilay ni Gloria. Ang alin? Ang lahat ng ito. Sigaw ni Marco at hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Ibinagsak niya ang wedding picture ni Alena. Sa coffee table, malakas ang tunog. Sino siya, ma? Sino ang lalaking ito?
Bakit pinakasalan ni Alena ang isang lalaking hindi naman niya mahal? At bakit? Bakit ako ang ama ng lahat ng kanyang mga anak? Nagbago ang ekspresyon ni Gloria. Ang kanyang kalmadong mukha ay unti-unting napuno ng galit. Huwag kang sumigaw sa akin, Marco. Sabihin mo sa akin ang totoo, ma. Sigaw ni Marco at lumapit siya sa ina. Ang mga sulat, ang pera. Ikaw ang nagtago noon, hindi ba? Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay. Sa sandaling iyon, ang maskara ay tuluyang nawala. Ang mukha ni Gloria ay napuno ng matinding galit. Oo, ako. Ako ang gumawa. At wala akong pinagsisisihan. Nanigas si Marco. Ang lahat ng kanyang hinala ay kumpirmado. Ang babaeng yon ay kahihiyan sa pangalan ng pamilya natin. Sigaw ni Gloria. Tumayo at itinuro ang daliri sa mukha ng anak. Isang hamak na probinsyana. Papayag ba akong maging Sandoval ang anak niya? Hindi. Pero ang wedding picture? Ang lalaki? Ah, iyon. Gloria laughed. A cold, mocking laugh. Isang kontrata. I paid him to marry her, to give her a name, para matakpan ang kahihiyan na idudulot ng pagbubuntis niya sa'yo. And then, he died. Simpeple. Ang mga salita ay parang suntok na sunod-sunod na tumama sa dibdib ni Marco. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkalito, ang lahat ng hinanakit sa loob ng 15 taon ay biglang luminaw. Ang kanyang ina, ang taong nagbigay buhay sa kanya, ang nagwasak sa kanyang buhay. Sinira niyo ang buhay ko, ma. Mahina niyang sabi. Ang boses ay puno ng pait. Sinira niyo ang buhay ni Alena. Sinira niyo ang buhay ng mga apo niyo. Ginawa ko lang yon para protektahan ka. Sigaw ni Gloria. Para hindi ka mapunta sa isang walang kwentang babae. Hindi mo ba nakikita? Para sa ikabubuti mo yan. Umiling si Marco at ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Ang ginawa niyo po ay kasalanan, ma, at hindi niyo kami mapipigilan. Tinalikuran niya ang ina at naglakad palabas ng mansion na iwan si Gloria na nakatayo mag-isa sa gitna ng kanyang kaluwagan na biglang tila napakaliit. Pagbalik niya sa ospital, ang oras ay tila huminto. Natagpuan niya si Alena sa isang maliit na chapel. Nakaupo sa isang bangko. Ang kanyang mga mata ay luhaan at nakatingin sa krusipiho. Lumuhod si Marco sa harap nito. Hindi na iniisip ang kanyang pride o ang kanyang posisyon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng katotohanan at ang pagnanais na humingi ng tawad. Alena, bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako. Pinaniwalaan ko siya. Ang mga salita ni Marco ay bumulong-bulong sa katahimikan ng kapilya. Si Alena ay nanatiling nakaupo, hindi gumagalaw, maliban sa patuloy na pag-agos ng kanyang mga luha. Ang kanyang mundo ay gumuho, nabuo, at muling gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Pinaniwalaan niya ang babaeng yon. Pinaniwalaan niya na niloko siya, na ipinagkanulo at iniwan siya. Ngunit ang totoo ay mas masakit pa. Pinaniwalaan niya ang kasinungalingan. Hindi siya tumayo si Alena. Hindi niya hinawakan si Marco. Nagpatuloy lang siya sa pag-iyak na para bang sinusubukang ilabas ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 15 taon. Ang sakit ng pagkawala, ang sakit ng pagtataksil, ang sakit ng maling akala. Napakasakit, bulong ni Alena. Sa wakas ay nagsalita. Ang lahat ng ito, napakasakit. Alam ko, mahinang sagot ni Marco. Nananatiling nakaluhod sa harap niya. Walang salita ang makakapagpaliwanag sa nagawa ng aking ina. At sa pagkukulang ko, dahan-dahan, sa gitna ng kanyang mga luha, bumangon si Alena. Hindi niya binigyan ng agarang kapatawaran si Marco. Sa halip, hinawakan niya ang kamay nito at hinila patayo. Pumunta tayo kay Mia, sabi niya. Kailangan niya tayo.
Naglakad silang magkasama patungong anong ICU. Ang distansya sa pagitan nila ay nanatiling malaki. Ngunit ngayon ay merong ibang uri ng bigat. Isang bigat ng katotohanan, isang bigat ng pag-asa. Sa loob ng silid ni Mia ang kanilang anak ay payapang natutulog. Tinitigan ni Alena ang bata, hinawakan ang kanyang maliit na kamay. Sa kabila ng lahat ng sakit, narito pa rin sila, isang pamilya. Hindi perpekto, puno ng mga sugat, ngunit buo. Umupo si Marco sa kabilang panig ng kama, inilagay ang kanyang kamay sa ulo ni Mia. Tatlong puso, magkakaugnay. Ngayon ay sa wakas, ay malinaw na ang lahat. Hindi ko alam kung paano tayo magsisimula ulit. Bulong ni Alena, hindi na kay Marco nakatingin, kundi sa kanilang anak. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala. Hindi kita pipilitin, sagot ni Marco. Pero handa akong hintayin ka, Alena. Handa akong patunayan sa'yo araw-araw na karapat-dapat ako sa tiwala mo. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nag-iba. Ang kanilang pagdampi ng kamay kanina ay puro kuryente. Ngayon, nang aksidente silang nagdikit ng balikat, mayroong isang uri ng katahimikan. Isang katahimikan na nagsasabing, narito ako, hindi ka nag-iisa. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na nabasag. Biglang nagring ang telepono ni Alena. Nakita niyang si Nanay Flor ang tumatawag. Nanay Flor? Bakit po? Sa kabilang linya, ang boses ni Nanay Flor ay puno ng pagkabigla at takot. Alena, anak, lumabas ka dito. May mga tao dito. Pinalalayas tayo. Ano pong sinasabi niyo, Nanay? May mga lalaki dito. May dalang papeles. Sabi nila, hindi na raw atin ang lupa. Pag-aari na raw ng kumpanya ng mga Sandoval. Pinaalis tayo. Nabitawan ni Alena ang telepono. Ang kanyang mukha ay namutla. Tumingin siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong takot. Ang bahay namin. Bulong niya. Pinaalis kami sa bahay namin. Naalala ni Marco ang pagbabanta ng kanyang ina. Huwag mo akong subukan, Marco. Alam mo ang kaya kong gawin. Ito na ang huling atake ni Gloria. Hindi niya kayang tanggapin ang pagkatalo. Hindi yan mangyayari, mariing sabi ni Marco. Ngunit ang tingin ni Alena ay nasa malayo. Tila nakikita niya ang kanilang munting tahanan, ang tanging kanlungan niya at ng kanyang mga anak, na unti-unting ginugunaw. Ang bahay na binuo niya sa loob ng 15 taon. Ang bahay na puno ng mga alaala, ng tawa at lungkot. Wala na silang bahay na mauuwian. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong San Roque na parang apoy sa tuyong damo. Si Alena, ang mabait at masipag na si Alena, na nagtataguyod ng kanyang 3 anak, ay pinaalis sa kanyang bahay. At ang nagpapaalis, ang pamilya Sandoval. Nagtipon-tipon ang mga kapitbahay sa karinderya ni Nanay Flor. Ang hangin ay makapal sa galit at pagkadismaya. Si Mang Ben, ang matandang mangingisda, ay galit na galit. Hindi naman tama yan. Ilang taon nang nakatira dyan si Alena. Hindi naman niya pag-aari ang lupa, oo, pero bahay niya yan. Oo nga. Sang-ayon ni Aling Celia, isang nagtitinda ng gulay. At si Mia pa. May sakit na nga ang bata. Tapos ganyan ang gagawin sa kanila. Nakikinig si Marco sa gilid, hindi nagsasalita. Naramdaman niya ang init ng apoy sa kanyang mukha. Ang galit ng mga tao ay nakadirekta sa kanyang pangalan, sa pangalan ng kanyang pamilya. Tama sila. Hindi ito tama. Biglang tumayo si Lolo Ambo, ang pinakamatanda sa barangay, nakilala sa kanyang karunungan. Ang lahat ay natahimik at napalingon sa kanya. Kung hindi na nila kayang panindigan ang kanilang bahay sa sarili nilang lupa. Sabi ni Lolo Ambo, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit matatag. Kung gayon, bakit hindi natin ilipat ang bahay? Isang sandaling katahimikan, at pagkatapos, isang bulungan ang nagsimula na unti-unting lumakas at naging isang hiyawan ng
ng pagsang-ayon. Ilipat? Tanong ni Mang Ben. Paano? Bayanihan, sabi ni Lolo Ambo at ngumiti. Hindi lang natin ililipat ang bahay, ililipat natin ang pag-asa. Nagbigay si Nanay Flor ng isang piraso ng lupa sa likuran ng kanyang karinderya. Dito! Dito natin ililipat ang bahay ni Alena. Libre ang lupa. Basta't tulungan niyo lang akong bayaran ng buwis. Nagkaroon ng ingay. Nagsimulang magplano ang mga lalaki kung paano nila bubuhatin ang bahay. Nagsimulang mag-ambagan ang mga babae para sa pagkain ng mga magtatrabaho. Ang espiritu ng bayanihan ay nabuhay sa San Roque. Lumapit si Marco kay Nanay Flor. Nanay Flor, ako po ang bahala sa lahat ng gastusin, sa buwis ng lupa, sa mga materyales na kakailanganin, sa pagkain, sa lahat. Umiling si Nanay Flor. Marco, anak, maganda ang intensyon mo, pero hindi pera ang kailangan dito. Ito ay pagtutulungan. Ang kailangan mo ay ang tulungan ng mga taong ito. Ang maging parte ka ng bayanihan na ito. Naintindihan ni Marco, hindi niya pwedeng bilhin ang kapatawaran. Kailangan niyang pagtrabahuhan iyon. Kailangan niyang maging isang parte ng komunidad na sinubukan ng kanyang pamilya na sirain. Buong gabi, kasama si Marco sa mga lalaki, nagpaplano kung paano nila bubuhatin ang bahay gamit ang mga matitibay na kawayan, kung paano nila ito dahan-dahang ililipat. Ang kanyang mga kamay na sanay sa mga dokumento at computer, ngayon ay nakikipagkamay sa mga magaspang na palad ng mga mangingisda at magsasaka. Kinabukasan, isang malaking crowd ang nagtipon sa harap ng bahay ni Alena. Hindi lang mga taga San Roque, kundi pati na rin ang mga taga-ibang barangay na narinig ang balita. Lahat ay naroon para tumulong. Dumating si Alena at Marco mula sa ospital. Nakita ni Alena ang karamihan ng tao at ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha. Hindi siya nag-iisa. Hindi siya kailanman nag-iisa. Nakaayos na ang lahat. Nakalatag na ang matitibay na kawayan sa ilalim ng bahay. Ang mga lalaki ay nakapwesto na. Bawat isa ay may hawak sa kawayan. Si Marco ay nasa pinakaharap, katabi ni Mang Ben at Lolo Ambo. Si Nanay Flor ang nagbigay ng hudyat. Isang, dalawa, tatlo. Sa isang malakas na hiyawan, sabay-sabay nilang binuhat ang bahay ni Alena. Ang lupa ay umuga. Ang bahay ay dahan-dahang gumalaw. Ang araw na yon ay nagmistulang pista sa San Roque, ngunit hindi ng kasiyahan, kundi ng pagkakaisa at pagtutulungan. Sa gitna ng mainit na araw, ang mga tinig ng mga kalalakihan ay umalingaw-ngaw sa hangin. Sabay-sabay na sumisigaw ng hilahod, hilahod, habang dahan-dahang binubuhat at inililipat ang bahay ni Alena. Si Marco, na nakapwesto sa pinakaharap, ay ramdam ang bawat bigat. Ang kanyang mga balikat ay kumikirot. Ang kanyang mga kamay ay halos magkalyo na at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis. Ngunit sa bawat pagtulak, sa bawat hakbang, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Hindi siya nag-iisa. Hindi niya kinakailangang magbuhat ng mag-isa. Nakita niya si Lolo Ambo na sa kabila ng kanyang edad ay buong lakas pa ring nagbibigay ng hudyat. Nakita niya si Mang Ben na sa bawat paghinto ay nagbibiro para gumaan ang pakiramdam ng lahat. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang papel. Mula sa di kalayuan, sa loob ng isang mamahaling itim na sasakyan, pinanood ni Gloria ang lahat. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagkadismaya at galit. Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit tumutulong ang mga taong ito? Bakit hindi na lang sumunod si Alena? Ang kanyang plano ay perpekto. Ang mga taong ito ay sumisira sa kanyang plano. Sumisira sa kanyang pangalan. Ang hiya ay kumakain sa kanya. Ma'am, kailangan na po nating umalis, sabi ng kanyang driver. Ngunit nanatili lang si Gloria, naninigas,
Tila pinipilit intindihin ang eksenang nasa harap niya. Isang bahay na nililipat, hindi ng makina, kundi ng purong lakas at pagkakaisa ng mga tao. Samantala, sa isang gilid, naghihintay si Elena kasama si Nanay Flor. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pasasalamat. Sa bawat lalaking nagbubuhat, sa bawat babaeng nag-aabot ng tubig, sa bawat batang tumatakbo sa paligid, nakita niya ang mukha ng pagmamahal na matagal na niyang akala'y nawala. Nang dumaan ang bahay sa tapat nila, nagkatinginan sila ni Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Mayroong isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo. Isang ngiting hindi niya nakita sa loob ng 15 taon. Inabot ni Elena ang isang puting tuwalya at isang baso ng tubig. "Marco," sabi niya. Kinuha ni Marco ang tuwalya at pinunasan ng kanyang pawis. Kinuha niya ang tubig at ininom ng mabilis. Sa sandaling iyon, walang Marco Sandoval, ang mayaman. Walang Elena Cruz, ang inapi. Mayroon lang 2 tao, nagkakaisa sa isang layunin. "Salamat," mahina niyang sabi. At ang kanyang nangiti ay lumalim. Matagal ang naging biyahe ng bahay. Bawat pulgada ay hirap. Ngunit sa bawat pagbigat ng bahay, mas lalong nagiging matatag ang kanilang kalooban. Ang bahay ay hindi lang isang estruktura. Ito ang kanilang simbolo. Sa wakas, pagkatapos ng ilang oras, narating nila ang bagong lupa ni Nanay Flor. Dahan-dahang ibinaba ng mga lalaki ang bahay sa bagong pundasyon. Isang malakas na hiyawan at palakpakan ang pumuno sa hangin. Niyakap ng mga tao ang isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagod. Ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng tagumpay. Ang bahay ni Elena ay nasa bagong lugar na. Sa gitna ng kaguluhan, nagkatinginan ulit sina Elena at Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat, ngunit hindi na dahil sa kalungkutan, kundi sa galak. "Salamat," sabi ni Elena. At ang salitang iyon ay hindi napilit. Ito ay galing sa pinakalalim ng kanyang puso. Ito ay salamat, hindi lang sa paglilipat ng bahay, kundi sa paglilipat ng pag-asa. Ang araw na yon ay nagmistulang pista sa San Roque, ngunit hindi ng kasiyahan, kundi ng pagkakaisa at pagtutulungan. Sa gitna ng mainit na araw, ang mga tinig ng mga kalalakihan ay umalingaw-ngaw sa hangin. Sabay-sabay na sumisigaw ng hilahod, hilahod, habang dahan-dahang binubuhat at inililipat ang bahay ni Elena. Si Marco, na nakapwesto sa pinakaharap, ay ramdam ang bawat bigat. Ang kanyang mga balikat ay kumikirot. Ang kanyang mga kamay ay halos magkalyo na. At ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis. Ngunit sa bawat pagtulak, sa bawat hakbang, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Hindi siya nag-iisa. Hindi niya kinakailangang magbuhat ng mag-isa. Nakita niya si Lolo Ambo na sa kabila ng kanyang edad ay buong lakas pa ring nagbibigay ng hudyat. Nakita niya si Mang Ben na sa bawat paghinto ay nagbibiro para gumaan ang pakiramdam ng lahat. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang papel. Mula sa di kalayuan, sa loob ng isang mamahaling itim na sasakyan, pinanood ni Gloria ang lahat. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagkadismaya at galit. Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit tumutulong ang mga taong ito? Bakit hindi na lang sumunod si Elena? Ang kanyang plano ay perpekto. Ang mga taong ito ay sumisira sa kanyang plano. Sumisira sa kanyang pangalan. Ang hiya ay kumakain sa kanya. "Ma'am, kailangan na po nating umalis," sabi ng kanyang driver. Ngunit nanatili lang si Gloria. Naninigas, tila pinipilit intindihin ang eksenang nasa harap niya. Isang bahay na nililipat, hindi ng makina, kundi ng purong lakas at pagkakaisa ng mga tao. Samantala, sa isang gilid, naghihintay si Elena kasama si Nanay Flor. Ang kanyang mga mata
ay napuno ng pasasalamat. Sa bawat lalaking nagbubuhat, sa bawat babaeng nag-aabot ng tubig, sa bawat batang tumatakbo sa paligid, nakita niya ang mukha ng pagmamahal na matagal na niyang akalay na wala. Nang dumaan ang bahay sa tapat nila, nagkatinginan sila ni Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Mayroong isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo. Isang ngiting hindi niya nakita sa loob ng 15 taon. Inabot ni Alena ang isang puting tuwalya at isang baso ng tubig. "Marco," sabi niya. Kinuha ni Marco ang tuwalya at pinunasan ang kanyang pawis. Kinuha niya ang tubig at ininom ng mabilis. Sa sandaling iyon, walang Marco Sandoval ang mayaman. Walang Alena Cruz ang inapi. Mayroon lang 2 tao, nagkakaisa sa isang layunin. "Salamat," mahina niyang sabi, at ang kanyang nangiti ay lumalim. Matagal ang naging biyahe ng bahay, bawat pulgada ay hirap. Ngunit sa bawat pagbigat ng bahay, mas lalong nagiging matatag ang kanilang kalooban. Ang bahay ay hindi lang isang estruktura. Ito ang kanilang simbolo. Sa wakas, pagkatapos ng ilang oras, narating nila ang bagong lupa ni Nanay Flor. Dahan-dahang ibinaba ng mga lalaki ang bahay sa bagong pundasyon. Isang malakas na hiyawan at palakpakan ang pumuno sa hangin. Niyakap ng mga tao ang isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagod, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng tagumpay. Ang bahay ni Alena ay nasa bagong lugar na. Sa gitna ng kaguluhan, nagkatinginan ulit sina Alena at Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat, ngunit hindi na dahil sa kalungkutan, kundi sa galak. "Salamat," sabi ni Alena, at ang salitang iyon ay hindi napilit. Ito ay galing sa pinakalalim ng kanyang puso. Ito ay salamat hindi lang sa paglilipat ng bahay, kundi sa paglilipat ng pag-asa. Nabalot ng katahimikan ng San Roque nang lumubog ang araw. Ang ingay ng hiyawan, ang tunog ng mga paang naglalakad sa putik, at ang pagod na halakhak ng mga lalaki ay napalitan ng banayad na hampas ng alon sa di kalayuan. Sa bagong kinatatayuan ng bahay ni Alena, sa lilim ng mga puno ng niyog sa likod ng karinderya ni Nanay Flor, tila huminga ng malalim ang mga dingding na kahoy. Nakaupo sina Marco at Alena sa kawayang hagdanan ng bahay. Ang kanilang mga damit ay puno ng alikabok at tuyong pawis. Sa loob, mahimbing nang natutulog si Mia, na pinayagan ng mga doktor na magpahinga muna sa bahay bago ang itinakdang operasyon sa susunod na linggo. Ang pagiging stable nito ay isang himalang ipinagpapasalamat nila bawat minuto. Sabi ni Mang Ben, kailangan daw nating tingnan ang bubong bukas. Baka may maluwag na yero dahil sa paglipat. Basag ni Marco sa katahimikan. Tumingin si Alena sa paligid. Ang bakuran ay hindi na ang dating bakuran na puno ng banta ng pagpapaalis. Dito, ramdam niya ang proteksyon ng komunidad. "Marco," tawag niya ng mahina, "bakit mo ginawa to? Pwede ka namang bumili ng bagong bahay para sa amin sa Maynila. Mas mabilis, mas madali para sa'yo." Lumingon si Marco sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ang pagod sa kanyang mga mata, pero may kasama itong kapayapaan. Dahil ang bahay na to, ito ang binuo mo noong wala ako. Dito lumaki ang mga anak natin. Hindi ko pwedeng palitan ang 15 taon ng hirap mo ng isang pirasong condo unit. Kailangan kong ipakita sa'yo na handa akong protektahan kung ano ang mahalaga sa'yo. Napayuko si Alena. Pinaglaruan niya ang dulo ng kanyang duster. Hindi madali ang magpatawad, Marco. Bawat gabi na umiiyak ako noon, bawat pagkakataon na wala kaming pambili ng gatas, bumabalik lahat yon. "Alam ko," sagot ni Marco. "Hindi ko hinihingi ang patawad mo ngayon. Gusto ko lang bigyan mo ako ng pagkakataon na mapatunayan na hindi na ako ang Marco na mahina noon." Sa sandaling iyon, lumabas si Leo mula sa loob ng bahay. Hawak-hawak niya ang saranggolang ginawa nila ni Marco.
Ang saranggolang naging saksi sa unang hinala ni Marco. Ay Kuya Marco, nag-aalangan si Leo. Gusto niyo po bang itabi ko to sa taas o lalaruin pa natin bukas? Natigilan si Marco sa muntik ng itawag sa kanya ng bata. Ngumiti siya ng malapad. Isang ngaamang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Itabi mo muna, Leo. Bukas, pagkatapos nating ayusin ang bubong, papaliparin natin yan hanggang sa pinakamataas na kaya natin. Ngumiti rin si Leo bago bumalik sa loob. Ang simpleng palitan na yon ay tila isang malaking pader na gumuho sa puso ni Alena. Nakikita niya sa kanyang mga anak ang pananabik na matagal na niyang ipinagkait. Hindi dahil sa masama siya, kundi dahil sa takot. Alena, muling tawag ni Marco. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito, ngunit hindi niya ito hinawakan agad. Inilagay niya lang ang kanyang palad sa tabi ng kamay ni Alena sa kawayang sahig. Isang tahimik na paanyaya, isang paghihintay. Tumingin si Alena sa kamay ni Marco. Ang kamay na kanina ay nakipagbayanihan, naging marumi, at nagsakripisyo. Pagkatapos ng ilang sandali na tila tumagal ng forever, dahan-dahang ipinatong ni Alena ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Marco. Ramdam nila ang init ng isa't isa. Walang fireworks, walang mabulaklak na salita. Tanging ang bigat ng nakaraan na unti-unting gumagaan. Isang hakbang muna, Marco, bulong ni Alena. Para sa mga bata. Isang hakbang, pag-uulit ni Marco. Sabay dahan-dahang hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Alena. Sabay silang tumingin sa dagat sa di kalayuan. Ang gabi ay madilim, ngunit alam nilang sa loob ng ilang oras, sisikat ang araw sa isang bagong San Roque, sa isang bagong pundasyon, at sa isang pamilyang sa wakas ay nagsisimula ng huminga ng sabay. Isang taon ang mabilis na lumipas. Muling nabalot ng ingay at kulay ang San Roque. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa gulo o pagpapaalis, kundi dahil sa selebrasyon ng kanilang pista. Amoy ng masarap na adobo at kakanin ang humahalimuyak sa hangin. Sa tapat ng karinderya ni Nanay Flor, abala ang lahat. Mia, huwag masyadong mabilis tumakbo anak. Sigaw ni Alena habang nag-aayos ng mga plato. Okay lang po, Nay. Malakas na ang heart ko. Sagot ni Mia, sabay tawa ng malutong. Kasunod niya sina Leo at Angel na naghahabulan din. Pinanood ni Alena ang kanyang mga anak. Ang makitang masigla si Mia pagkatapos ng operasyon ay ang pinakamalaking himalang natanggap niya. Wala nang maputlang labi, wala nang hirap sa paghinga. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang pintig ng pusong puno ng buhay. Alena, tapos na ang mga mesa sa labas. Ano pa ang kailangan mong tulong? Lumingon si Alena at nakita si Marco. Wala na ang mamahaling suit at sapatos na katad. Nakasuot lang siya ng simpleng t-shirt at shorts, may bitbit na pitsil ng tubig, at may mga bakas ng uling sa muka dahil sa pagtulong sa pag-iihaw. Diyan ka na lang muna sa mga bata, Marco. Kanina ka pa trabaho ng trabaho. Nakangiting sabi ni Alena. Simula nang mangyari ang bayanihan, hindi na umalis si Marco. Ibinenta niya ang malaking bahagi ng kanyang shares sa kumpanya at nagtayo ng isang maliit na architecture firm sa bayan para lang manatili sa tabi nila. Tungkol naman kay Gloria, nanatili itong mag-isa sa kanyang mansyon sa Maynila. Bagamat may hiya pa ring nararamdaman si Marco para sa ina, pinili niyang magpadala ng sulat buwan-buwan, isang pagkakataon para sa pagsisisi na hanggang ngayon ay hindi pa rin tinatanggap ng matanda. Pero para kay Marco at Alena, ang mahalaga ay malaya na sila mula sa kontrol nito. Nang dapit hapon na, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel sa dagat, naglakad ang pamilya Sandoval Cruz sa dalampasigan. Huminto si Marco at tumingin kay Alena. Minsan, iniisip ko kung paano kung hindi ako bumalik, kung nanatili akong duwag. Hinawakan ni Alena ang kamay ni Marco. Ang mga kalyo sa palad ng lalaki
ay tanda ng kanyang pagsisikap na maging bahagi ng kanilang mundo. Pero bumalik ka at higit sa lahat, pinili mong manatili. Iyon ang mas mahalaga, Marco. Nahanap ko na ang kapayapaan ko dito, Alena. Sa inyo, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng katapatan. Tumingin si Alena sa mga anak nilang naglalaro sa buhangin. Alam niyang ang sugat ng nakaraan ay hindi tuluyang mawawala. Pero naging matibay na peklat na ito. Isang paalala na ang pag-ibig, kapag hinaluan ng patawad at katotohanan, ay kayang bumuo ng kahit anong nawasak. Uwi na tayo, bulong ni Marco habang inakbayan si Alena. Oo, sagot ni Alena. Uwi na tayo sa bahay natin. Naglakad silang 5, magkakahawak kamay, palayo sa dalampasigan. Ang kanilang mga yapak sa buhangin ay maaaring mabura ng alon, pero ang pundasyong binuo nila sa pagkakaisa at pagmamahal ay mananatiling nakabaon sa puso ng San Roque habang buhay.